When good people are hurt, they don't scream. They archive. They walk away quietly, never to turn back. They continue to be good, but without trust. And that's when they're done with you. They won't trust you. And then they turn in on themselves to show that they're stronger and smarter than you think. Silent strength speaks volumes. It's a painful truth, but sometimes the scars left by wounds are too deep to ignore. But good people, those with noble hearts and kindness in their hearts, can endure a lot of pain. They can be incredibly patient and resilient. But there is a breaking point, a moment when they decide to end the suffering and preserve their own well-being. When good people quickly walk away, it doesn't mean they don't feel something. On the contrary, they carry within them the after effects of betrayal or disappointment. They might have wept silently, try to understand why things turn out this way, but they are marking a conscious decision. They will no longer allow those who hurt them to continue to have power over them. You have 11 hours and 0 minutes of remaining drive time. Mark Anthony Molina, you are still under rest break exemption.
7:28, 7:30. All right.
the traffic light. Welcome to Fargo, guys. Maybe this time. In 600 meters, turn left on 39th Street South. Turn left at the traffic light. Maybe now we can move on and just dream. Merong isang ano dito, isang owner-op na kaibigan ko. Arriving at Loves Fargo, on the left. Nakita nyo na to before sa aking mga videos. Oh, may queue line dito, 1356. Naka-tarp. Ayun, oh, tutulog. Oh. Ito. Pinuntahan ko lang yung driver ng Pinner. Kaibigan ko yun. So again, guys, sa mga taga Pinner na medyo nasaktan ng damdamin, pasensya na dahil yung video ko na ginawa before ay hindi yun para sa inyo. Para yun sa someone na generalize lang siya, yun lang ang mali. But yeah, again, hindi yun para sa inyo. Pero mayroong isang queue line na puro tarp ang load. Refuel lang ako dito. Ito yung problema. Hindi pa tapos ang labs. Refuel and then back up. Pinaan ko ng fuel up. Diesel ko, 1/4 ka lang. Bait niya. Bait na tao yan.
Bay, amping ah! Amping, amping. Hi guys. Washroom muna. So dito na ako ngayon sa North Dakota. Meron mga state patrol na nagkakandak ng way station dito sa parking. Kaya minsan hindi mo mapapansin, kala mo may mga timbangan. Washroom muna. Ito yung susi. Holy smoke. Okay. Ito yung another na naman na kakaharapin kong problema dahil hindi pa ako nakabook ng aking pilot sa Idaho and Washington. Baka malamang sa malamang nito maghihintay na naman ako ng until Monday sa aking mga pilot. Lalong tumatagal yung biyahe. Okay, we are almost near state line border ng Montana and North Dakota. Just a few miles. Medyo mapapansin ninyo sa highway na medyo may mga a little bit na mga hill, mga bundok ng kukunting taas dahil ito ay kadugtong na ng Montana State. So Montana maraming bundok. Kaya mapapansin ninyo, this is still part ng North Dakota, itong area na to. Napakaganda ng highway, ng state line highway, napakaganda, napaka-smooth. But kaya mapapansin ninyo may mga hill na ganyan sa view kasi malapit na siya sa Montana. Montana ay more on mountains. Kaya in a short period of time makakapasok tayo ng state ng Montana today and call for a night. Okay, a little bit confused dito sa kanilang rules or yung travel time ng Montana. Now, babasahin ko lang saglit itong nasa kanilang, itong rules ng handbook namin from ETS. Daylight hours and 7 days a week. Daylight hours 7 days a week for load that do not exceed 18 wide, lapad, and 18 high, yung taas, and 120 feet long. Okay? Except on red route highways. So magtataka ka, confused like red route highways, no? So ako, dahil nabasa ko siya,
binasa ko to. So nag-search ako ng Google sa, siyempre no, this is my first time na dumaan ng Montana. Wala pa naman ako Montana, but still North Dakota, but we're close to Montana state line. Ngayon ako dumaan dito na permitted yung load. So sa mindset, sa isip ko, ano yung red route highways, pula na route na highways. So iba yung conclusion ko kanina, what is red route highways? So nakasulat dito 7 days a week, 7 days a week, daylight travel only. So ibig sabihin, pag hindi ka nag-exceed ng 18 wide, this is 15, hindi siya 18 high, this is 15, 120 feet long, this is 75, except on red route highway. So doon kanina habang nagdadrive ako, and what is red route highways? So hindi ako mapakali kasi I'm approaching Montana State, and just to make it sure na ano yung red route highways na sinasabi sa aming handbook sa Montana. So ginawa ko, hinanap ko yung along the way, merong mga way station pagpasok mo, every state pagpasok mo meron siyang mga tinatawag na way scale. Every state, palabas at papasok, meron silang way station. Titimbangin yung truck mo pagpasok mo ng isang state, no? Mapapansin nyo, di ba, sa last previous video, pagpasok ng Iowa, pagpasok ng South Dakota, meron silang way station. So ginawa ko, search ko siya, nanap ko yung way station pagpasok ko dito sa may Montana, and it so happened na itong way station is open siya. So nandun sa Google, pag once i-click mo yung mga way station, it shows up there yung call, direction, share, or save. So call mo lang siya, then nag-ring. Kausap ko yung DOT. Pinausap ko yung DOT just to make it clear kung ano yung ibig sabihin ng red route highways na nakalagay sa aming manual. So binasa ko sa kanya yung sentence doon na nakasulat sa aming manual, then siya nagpaliwanag sa akin ano yung ibig. Sabi ko sa kanya, ano yung ibig sabihin ng red route highways. So at least coming from his mouth, galing sa bibig niya, galing sa pilantik na mga dila niya, yung word at yung clarification ng ibig sabihin ng red route highways na nakalagay sa aming manual. Except kasi nakalagay doon except red route highways. So sabi niya, what is red route highways? Sabi ko, what is red route highways? It's for first time. At least itong mga manonood na siguro mga taga Q-Line, mga driver, or hindi lang Q-Line driver, mga ibang company na nabuhol ng oversize just like us, sa mga regular na trailer, walang problema yan. 24/7, walang problema yan. Ito lang yung mga permitted na mga load like this one, yung mga mahaba. So ano yung red route highways? What is the red route highways? So sabi niya, paliwanag niya, is yung merong mga construction area. So bingo, yun ang gusto kong malaman. Ano yung ibig sabihin ng red route highways? So yun pala yung ibig sabihin niya, kasi nag-hesitant na akong pumasok all the way hanggang Montana. Merong isang town dyan na madadaanan ko. So I'm planning na mag-stop na lang doon sa isang town. Wala naman truck stop doon, but gusto ko lang i-clarify muna mismo sa DOT. Okay? Hindi sila magagalit kung magtatanong ka. Mas maganda yung magtanong ka para makagain ka ng knowledge anong ibig sabihin doon. So nakalagay sa manual, sa handbook, except red route highways. So galing sa bibig niya,
is yung merong mga construction. So bago sa aking pandinig, bago, hindi naman nakasulat dun eh, hindi nakapag-specify, iba yung mga words by words nila, like except kung merong construction, like that, di ba? Except construction along the way. Wala, ang nakalagay sa kanila is iniba nila yung term red route highways. Ang ibig sabihin pala nun ay kung merong construction along the way. So kung merong construction along the way, yung aking permitted na load, itong aking permitted na load ay hindi ako pwede pumasok. Hindi ako pwede pumasok. So at least galing sa kanya, tinanong ko, okay lang ba na makakalusot ba ako ngayon? Sabi niya, so far so good, wala namang red route highways, walang construction along the way today kasi open sila eh. So okay lang na makakadiretso ako all the way to Miles City at doon ako papalipas. Yeah, you can go ahead. O diba? So mas magaling na magtanong ka, huwag kang maya magtanong kasi walang nakukulong sa mga nagtatanong ng maayos. At least meron kang idea, magkakaroon sila ng idea, yung mga viewers magkakaroon ng idea. Ganun pala yung ibig sabihin. Pagdating ng panahon, kayo na naman yung bumabiyahe dito, sila na naman yung bumabiyahe dito, at meron sa inyong manual, meron sa inyong permit na may mga word bago sa pandinig ninyo, bago sa pagbasa ninyo, so nakikita ninyo what is red route highways. So yun yung construction along the way. Anyway, malapit ako sa Montana state line, and I'll see you guys mamaya. I think Miles City or kunti pa sa Miles City yung aking titigilan mamaya, baka sa construction, construction sa isang rest area malapit sa katabi ng river ng Montana. Baka doon ako magpapalipas ng gabi, and then bukas ng umaga 30 minutes before sunrise, and then mag-hit na naman ako ng highway sa Montana. It's a long way itong Montana hanggang makarating ng Idaho state line. Guys, welcome to Montana. Yeah, ito yung way station na tinawagan ko, and now it's open. Dito ako tumawag sa kanila kanina. All trucks, commercial vehicles, next right. Here we go. Sasabihin nila, oh, ito yung driver na tumawag sa atin kanina. So may nagtanong pala. May napansin ako isang tanong na kung kailan ka daw papasok sa West Station. Nakalimutan ko lang i-screenshot, and then yeah, every time na mag-open yung West Station, kahit permitted ka, kahit may permit ka, you have to come in. Unless kung sarado siya. Pero kung bukas siya, kahit may permit ka na, binigyan ka na ng permit, kailangan mong pumasok sa loob ng West Station. Every time na open yung West Station. Unless kung ikaw ay empty or legal load, tapos nakasulat dito sa aming drive-wise na bypass. Kung pinapa-bypass ka, then bypass, hindi mo na kailangan pumasok. Pero kung oversize, kailangan mo talagang
pumasok sa loob. So dito sa style ng kanilang base station, wala siyang arrow marker na kung oversize dito sa left side, oversize dito sa right side. Kailangan mo talagang pumasok, unless siguro kung ikaw ay empty, pwede ka dito sa left side. Kung empty ka, hindi mo na kailangan mag-weigh. I have to wait. Proceed. Friday, November 15. Sabi ko sa inyo, meron silang telescope. Nakikita nila kung anong ginagawa mo sa loob ng truck. Stop the first. We are all set to go. Walang red lights. That's it. 2 hours to Miles City. Time to call for a night. Just on time sa akin, 30 minutes after sunset. Open. That's good. Thank you. Woo! Meron pa akong 1 hour and 23 minutes but wala In nang 400 meters, arrive at coordinates on the left. wala na akong sunrise. Wala na akong daylight. Patapos na. So dito ay iilang truck. Dito na ako para yung aking EPU. Arriving at coordinates on the left. That's it, guys.